that we're all worth holding to God's word. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The Holy Spirit surely works in us. We're the light to guide the troubled ones. We're empowered to rescue weary souls. Make it haste, let's move until He comes. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. Press on, it is day. Press on, it's coming soon, coming soon. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back. The night is coming, don't delay. Dream up your lamps, watch out and pray. The night is coming, Christ will see. No turning back, God's on His way. No turning back, God's on His way. Mga pinangganan ko mga keksonan malipan usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karon ning lagyog to usab nitong turmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nahanay kini pinagi sa Sabbath School Quarterly Lesson nga na-plaster kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ikaw lang mga pinangga kong keksonan kauban nato karon si Brother Chumar Sunggaling. Daghang salamat, Pastor. Ug daghang salamat mga igsoon sa inyong kanunayang pagsubaybay na itong program. Ibinagyod sa inyo ang pagtan-aw kanunay sa atong Facebook Live and we're simultaneously live sa atong mga Facebook pages. Inaot kamo magapabilin din ha nga magatuon uban kanamo o kamo usab magapadayon sa pag-share nini nga programa. Atong suhito karon nagkanayon mga pinangga kong mga keksonan the conflict behind all conflicts. Yes, behind it. Ang nagpahipi nga konflikto sa tanang konflikto. Oh, di ba? Oh. Tanawon Doon na usay likod sa nining mga conflicts nato karon. Oh, nga makita na to ron sa palibot na to. Mao. So, man ito isugutan mga higala kay sunan. Pero sa di pa mapadayon ako ipabalo kaninyo nga karong adlaw ipapawlay Sabado magkita ta ninyong tanan dinhi sa Datagan Seventh-day Adventist Church, Datagan Pagadian City, Zamboanga del Sur. Alang sa tuwang 21st Thanksgiving anniversary sa tingog sa paglaom. Salamat kayo. Sa pagsugod na hangyoon si Brother Jomar sa pag-offer of prayer. Magampo ta mga igsoon, nagapasalamat kami amahan nining taknaan imong gihatag kanamo nga makahimo kami sa paklin usab ug sa pagtuon, pagkutlo sa mga pagtulunan pinagi ning leksyon. Ikaw Ginoo magapanalangin kanamo sa kaalam nga langit nun nga among masabtan ang mga pulong niini ug makinabuyan na sab kining tanan ng binasalig sa ngalan sa manluluwas. Amen. Okay, mga pinangga ko mga kapamilag kaigsunan. This is conflict behind all conflicts. O atong basa na itong memory text dito maglangan. So Joshua 10:14 sa English Standard Version nga nagaingon, there has been no day like it before or since when the Lord heeded the voice of a man, for the Lord fought for Israel. Sa ato pa mga pinanggan ako mga kapamilag kaigsunan,
kung atong basahon ang matag panit sa mga libro ni Joshua, atong mahisugamak kitang tanan sa usa ka hilabihan ka maisog nga mga sundalo, kampanya sa mga maisog nga mga sundalo nga nagdala sa fulfillment, nagdala sa katumanan sa kabubuton sa atong Dios. Amen. Kung ato makita mga igsoon og atong natultulan ang atong leksyon sa tibuok semana, nagasulti diha sa ato ang mga pagtuon nga kining Kanaan panahon sa ilang pag-conquest ni ining Kanaan mga igsoon. Adunay mga kagubot gyud, adunay mga away o battle nga ilang giatubang. Busa na ay mga conclusion karon ng mga tao nga kung ang Ginoo puno sa gugma, kung ang Ginoo adunay grasya o justice, nganong gikinahanglan or nganong gitugutan man niya ang mga pagpakitabo nga pagpakamat So, saan pag-explain? Oo, murag nga na ang mga When hitabo. God is love, why war was allowed? Manay nga na. So, manay problema karon so, di ba pa nato asa nagsugod ang gubat, no? Kapil nila siya. Okay. And to get a glimpse into a reason for these events mga igsoon. Mao ni ang backbone sa Mm. tuang paghisgutan Pagtunan. karon gadiuna. Amen. Natay duha ka mga hisgutan dinhi or mga hisgutanan. First is the parties in conflicts. Adunay mga party mga igsoon ug susulod niya na atong may hisgutan unya ang the prince or ang prinsipe of God's army. Kung kinsa ni siya mga igsoon. The prince of the army of evil. Ato abot nang may hisgutan mga kaigsunan. And the most powerful warrior. Ato na mga hisgutan usab. Ang second mga igsoon mo ang strategies of conflict. And susulod niyan ato may hisgutan God fighting for us. Ang Ginoo nagpakig-away lang kanato mga kaigsoon. And we fighting for God. Nakigubat usab kita nga diha sa atong Ginoo. So sugdan nato kining gitawag og parties in conflict. Oh. Kaya doon ay mga hisgutanan, mga igsoon ang atong leksyon. Kinahanglan atong masabtan. Kung asa ta nabahin nini karon nga mga panahon mga kaigsunan. Kung atong hinumduman sa Joshua 5:14, neither nag-ingon din katong pagtagbo ni Joshua sa pagpaingon ni Joshua dito sa human ng ilang pagtabok, paingon sila sa Jericho, Jericho. And diha pa lang sila sa dalan sa tunga sa gabion, na siya natagbo dito nga person nga wala gid siya kasabot yan ang iyang gipangutana dito kung kinsa siya para ba ka sa mua or para sa mga kaaway. Unsa iyang gitubag sa Joshua 5:14, neither, he replied, but as commander of the army of the Lord I have now come. And then Joshua fell face down to the ground in reverence and asked him, what message does my Lord have for this he or his servant? Ang tama gyud nga English word nga gigamit is neither. Yes, dili nay. Dili no. Dili no. Oh. Mm-mm. Neither sa to pa neither of your two questions. Mali Oh. wala gyud sa imong duha ka pangutana. Ay mo pangutana, are you on my side or are you on enemy side? Amen. Sa ang tubag sa kadtong sundalo, neither. Wala nang duha. Pero iyang gi-introduce ang sarili nga I am the commander of the Lord's host. Yes. I am the commander-in-chief sa kinatibuk-ang kasundaluhan sa langit. Pero nakakuan siya, Brother Jomar, no, nasa espada, Complete, naka-vest siya, Si tawag na battle gear. no, naka-full battle gear Oh. ang maong iyang nasugatan na tao diha sa dalan. Unya sila in town, ang ilabi ang armas kay Wala na Oh. kahoy mabangkaw unsa pa to ilang ang sokol sila, musulong sila sa siyudad sa Jericho nga ready kay ang mga tao dito Yes. nga magkig-away, kumpleto ilang mga armas. Samtang sila si Joshua, ang ilahang armas in town, mga kahoy, bangkaw nila, dili metal, unya tirador, Tirador. sling ba, Oo, sling. tirador. Para na mga armas. So, doon ay tao nga naka-full battle gear, yan po talaga sa mangka. Sa kaaway ka kay, siyempre, full battle gear, kaaway yun, di ba? Yes, yes. Or sa amo ba ka? Sa neither. Wala sa inyong duha. I am the commander of the Lord's army. Yes. So, pag iyon nga commander of the Lord's army, mga pinangga kong kaigsunan, nakaila na yun si Joshua. Joshua kay nga naman.
sa panahon ni Moses, gipaila baya ni Moses si Jehovah mga higala, sumala sa Exodus Kapitulo 15, versikulo 3, that Jehovah, the Lord, is the man of war. Yes. So, sa ilang panahon kaniadto, nakadungog na si Joshua ana nga ang Ginoo manaog magkig-away para sa iyang mga katawan. Because according to Moses, the Lord is the man of war. So pag ingon niya nga I am the commander of Lord's Army. the Lord's army, Mhm. nakailan na dahil sa this is the Lord. So ang iyang gihimo, nihapa siya, Brother Juma. Yes, ay ang tubangan. So meaning nakaila si Joshua nga ang commander-in-chief sa langit is not an ordinary angel. Mm. He is like sa atong panahon gud karon gikopya man sa Pilipinas o sa ubang mga nasod. The commander-in-chief is not a military. Dili bitaw. He is the president. The 5-star general. He is the president, mga kaigsunan. So sa ato pa, he is God. In other words, he is Jesus Christ kay sa Revelation chapter 12 verses 7 to 9. Mm. And there was war that broke in heaven. Mm. Michael and his angels, the dragon and his angels fought against each other. So nag-away sila, naggubat sila. Then the record says the dragon and his angels was defeated Nahol. or were defeated Yes. until time came nga there was no more place for them In heaven. in heaven. Yes. So, dito mga higalag kaigsunan na meet dito nga ang Michael is Jesus Christ. Mm-mm. So pag ingon ni Jesus Christ nga neither, so ito pa, I'm not on your side, I'm not on the enemy's side, but I want you to be on my side. Yes. Kaya mga angels gani sa langit, under man gani sa kuang dominion, how much more you? And the fact nga wa siya mingon nga, yes, I am for you. Wala kay nga naman, bisan to ang taga Jericho kalaban. The aim of God's love is to still collect and gather them Amen. to be on His side. Amen. Gusto gihapon sa Dios nga unta kung pwede lang maapil sila sa iyahang kiliran. Mao. Manawin siya neither. So sa to pa kumbaga neutral ko. Mm-mm. Depende na simo, if you want to be on my side, then we'll go to war. Yes. Magubata. So, bisan pa sa mga kaaway, kung maghinulso lang sila, let's go. Let's remember back then in what happened in Nineveh. Mm. Ang mga tao sa Nineveh, kalaban sa Diyos. Di ba? Yes. Pero nahitabo mga higala nga naghinulsol, they became on the side of God. Amen. Waga ni kasabot si Jonah. So, saan man nga, gianhi ko kay para tunglohon ang mga tao sa Nineveh. Nga kanong kinaginulsol man, iya gipasaylo. So, meaning, man ang tubag niya, neither. Mao bitaw ang atong gistorya na to pastor nga ang kining katawhan sa unang panahon or kining Israelites sa dili pa sila musulong sa dako nga gubat moatubang yun sila dapat mangayo sa sila council or dito sa council daan sa mga pangulo sa simbahan na sila kinahanglan pangayoon nito nga unsay ato ang buhaton. That's why si Joshua grabing inampo ay bago ni abot sa maong gubat and gitubag ang iyang pag-ampo diha mismo sa tubangan sa Ginoo na nihapa siya dito. But mao bitaw na mga kaigsoon ang message ba sa kini nga verse bitaw kung paingon man ta ni ining atong gubat karon espiritualong gubat mga igsoon ato ag yung pangayoon pag-una ang prinsipyo o ang desisyon sa Ginoo dili ang ato ang matuman. That's why pag abot dito sa 15, the commander of the Lord's army replied, "Take off your sandals." Kay gusto sa Ginoo nga ipakita ang iyang pagkabalaan for the place where you are standing is holy. And Joshua did so. Ang nahitabo ngadto kang Moses, nahitabo pod ngadto kang Joshua. Katong paghapa niya sa burning bush. Katong burning bush. Mm. Okay. So nahitabo dito, nahitabo pod kang Joshua. Mm-mm. So imo makita ang mga kaigsunan, if Moses was much privileged Mm. because he was allowed to see face to face Jesus Christ, the same with Joshua, he was also given the privilege to see face to face with Jesus Christ. Mm-mm. Naa na si Jesus Christ. Muliko ko gamay ha Yes, yes. para masabtan na to. Mga kaigsunan, kitang 70 Adventist mo to tag Trinity. Mhm.
Ang Diyos Amahan, Diyos, ang Diyos Anak, Diyos, ang Diyos Espiritu, Diyos. Pero dito sa status ni Jesus Christ, ang atong Trinity, we believe nga kining ikaduhang persona nga si Jesus Christ nag-exist ng daan sukad pa kanito so pa matukod ang kalibutan. Tinuod. Ang Roman Catholic lahi nag-exist si Jesus Christ nga Diyos pag Pag-anak anak na ni lang Virgin siya. Maria. Pag-anak Mao na nga si Virgin Maria nahimong inahan sa Dios. Oh. Oh, dito pa nagsugod si Kristong exist. So, ingon ana ang kalainan mo nang ayaw mong sulti, ayaw mong tuo ng istorya nga ang Seventh-day Adventist Church ni tuong Trinity mura ng Katoliko. No, dayo kayo. Pero layo ang Biblia nagsulti nga si Kristo diha ng daan. Amen. So pa matukod ng kalibutan nakita ni Moses, nakita ni Joshua, Si Abraham mismo Oh, nakita si Abraham nakakita kang Kristo, si Daniel nakakita kang Kristo. So naa na tanan mga higala, nag-exist na sa bisan pag wala pa siya matao sa taguangkan ni Birhen Maria. Amen. Kung atong tanan mga igsoon ha, ang flow sa ato ang para masabtan nato ang conflicts behind all conflicts mga igsoon nga kini nga gubat nag-ingon gyud ang Ginoo nga neither ngano kay tungod siya mismo ang pangulo niini mga kaigsuonan. Kung mao bitaw mo diretso ta sa punto nga sa to pa siya ang murag naipangutan siya ang nag-invent niini nga gubat murag makaingana nato ingana nga pangutan ng igsoon no nga siya ang inventor niining gubat no. Kung hinumduman nato mga kaigsuonan ang kaaway sa Ginoo perminti siya naay kaning iyang batasan nga tigpasangil mamasangil ba kung unsa ang mga buhat niya dito niya ipasangil sa mga matarong. That's why ang atong mga hunahuna mga igsoon bantayan nato na mga kaigsuonan. That is a part of the or process mga igsoon ganahinay taog duda sa pagagamanan sa Ginoo. Karon kay na-introduce man og kinsa ang chief commander sa Army of the Lord's Host. Yes. Army of the Lord's Host. Ay, Oh, The sa Lord's commander. Army yes. na mao si Jesus Christ. Kinsa man po di ay ang commander-in-chief Na sa kining gitawag og Army of evil. evil. Yes, nagiingon dia mga kaigsunan nga sa Isaiah 14:12 and also sa Ezekiel 28 man ang mga igsoon. Sa 12 nagiingon, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to ground which didst weaken the nations?" Kining nga mga hitaw mga igsoon nagpadayon dito sa Ezekiel 28:15, "And you were perfect in your ways." Kani adto mga kaigsoon nahimo siyang perfect siya sa tanan niya mga paagi mga igsoon from the way or from the day you were created till iniquity was found in you. Mga kaigsunan, dito na dinhi nga mga verse mga igsoon gisgutan din na kung unsa ang batasan ni ining nahimong fall or ang kaning batasan ni Lucifer mga igsoon nga diin nagapaila kanunay nga para mailad madala niya mga kaigsuonan sa dakong gubat na nahitabo dito sa langit ang mga tao nga or I mean ang mga beings pinaagi sa iyang pagpasangil og mga ilad. Ang mga atheist nga di mo tuo og Biblia. Dili daw na si Satanas ang buot ipasabot sa Isaias kapitulo 14. Hari daw na sa Babylonia o sa Assyria. Oh, yeah. Which is true na mention yun dito sa chapter 14 verse 10. Na mention yun dito ang hari sa Assyria or hari sa Babylonia. Yes. The same with sa kini nakasulat sa Ezekiel chapter 28. Hari sa Tero Sa ang tire. i-address. Yes. Higaw lang pinangga ko mga kaigsunan. Remember, ang hari sa Babylonia wala na hitabo nga nikatog langit. Wala. Nga nangampanya sa mga manununda dito nga I will exalt my throne above the heavens. Yes. Wala siya dito nakaanto nga mayon pa siya nga I will sit upon the congregation. Wala siya dito nga I shall become like the Most High. I will sit on my throne on the north. Wala man siya makaantog langit. So meaning nahimo lang siyang example ang hari sa Assyria or Babylonia. Pero ang but pasabot si Lucifer. Yeah. Like another one, hari sa Tero. Ang hari sa Tero may istoryahan, pero ang message is describing sa unsay nahitabo kang Lucifer. Kaniadto, perfect ka, gwapo ka, bandianon ka, diturok sa imong kagulin ang garbo, ug tungod sa kadaghan nimong negosyo na si merchandise. Yes, nakabitaw tinod you mention. Recolya sa Hebro.
nasa kanang business ba si Satanas mahigala nga Recolya kanang kanang Nasa ginabaligya na. nasa ginabaligya ba nga kanang balik-balik Balik. ito kanang mura ba kanang okay lang ng mga negosyante karon mga insi kay daghan kay sila products. Yes. Daghan sila Mhm. products. Pero si Satanas usa lang iyang product. Rely on. Manang balik-balikon iba balik-balikon. Himong tinod wag dugay. Oh, balik-balikon ra niya kay Recolya meaning to say one product na ginasigay baligya. That is Recolya. Yes. Oh. So nasa ginabalik-balik yung baligya. Mhm. Sa kuan, ang bot ni pasabot ana nasa kampanya nga ginabalik-balik. Ang kampanya gibalik-balik mo nagingon niya nga I will exalt, I will sit, Mm. I will shall become the most high. So mo na iyang Recolya dito sa langit. Yes. So meaning to say, doon na siya campaign nga gihimo nga iyang ginabalik-balik sa langit Mm. against Michael, Jerkin. the prince of the Lord's host. Mm. So, bato kang Jesus Christ ang iyahang issues mga kaigsunan. So, ang gigamit sa ni Isaiah o ni Ezekiel, parabol sa Hebrew, mashal. Oh, gigamit sa Hebrew, mashal. So, meaning to say, that was a parable Mhm. personifying using the king of Assyria and the king of Tyre to represent what really was and how the devil became a devil before he became a devil. Mm. Okay? So, Amen. ingon ana ang nahitabo. That's why ang mga gubat nga atong tan-awon mga igsoon ha, ang atong mga pangutana nga mahitungod nga nung gitugutan sa Ginoo ang kamatay sa mga panahon. Remember mga igsoon, gi-mention siya ni Moses sa Exodus 15:3 ganiya nga siya ang man of war. And kung atong hinumduman mga kaigsuonan natay mga pangutana na pod nga sa to pa pasagdan niya na patyon ang mga katawhan dito sa Egypt, and also natay mga ingana ng question mga kaigsoon nganong sa atong panahon karon nga ang baby gitugutan niya nga mamatay, nganong ingana ng mga question mga kaigsuonan. Atong hinumduman mga igsoon nga ang Ginoo ang pakigubat nga panguluhan sa Ginoo dili batok sa mga katawhan. That's why ang hitabo sa Egypt dili batok sa katawhan ang iyang pakigubat kundi dili batok sa sala. But ang katawhan ni pili sa sala. Yeah. So, inani mga kaigsunan na, kini prince of the evil's army and the prince of the Lord's host. Si Daniel mismo na-meet na niya eh. Doon ay portion sa Daniel chapter 10 verses 12 to 14 man yata na. Nga diin dito manghigala nga si Daniel nagpuasa siya kay gusto siya makasabot siya sa pulong sa Dios. Ano hitabo? Sa diya nakasabot siya sa pulong sa Dios. Gusto na niyang isulti ngadto sa gingharian sa Persia. Doon ay 1 of 20. Sa to pa 20%. 1 of 20, tama ba? 20%. Gikan sa 20. So, mga kaigsunan, doon ay 1 of 20 nga misupak, mibabag kang Daniel. Gibabagan si Daniel. So, di na to basta-basta kay siyempre, prinsipe ko to, ang ibabag. Wata kabalog usa po kadaghanan ang iyang mga followers, di ba? Yes. Ang iyang mga sundalo. Wa po ta kabalo sa kadaghanan. So, gimension ni Daniel nga ang prinsipe bibabag kaniya. I believe si Lucifer na po sama sa king of Assyria nga nisokol sa katawan sa Dios giparabol siya og si Lucifer ang hari sa Tiro nga naging-away batok sa Dios mga katawan sa Dios giparabol siya sama sa kang Lucifer. So kini pong prinsipe pod sa Syria sa Persia nga 1 of 20 nga prinsipe posible po nga nibabag siya sa trabaho ni Daniel sa pagpahibalo sa kamatuoran ngadto sa mga tao. Pwede po siya nga mahimo siyang parabol kang Lucifer. So meaning ang tigbabag sa buluhaton sa Ginoo si Lucifer. Tinood. Mo bitaw na nga usay mahingon ka nga ano man nga nagwali man na sa mga balita ano inya man ang babagan. Ayan na mo kabalaka dinha kay ang hari sa Tiro, ang hari sa Babylonia ug ang 1 of 20 prince sa Persia
nibabag sa katawhan sa Dios. Nga kana silang tulo, nagrepresent sila kang Lucifer. Mm. Okay? So actually, ang nibabag sa buhat mga higala sa pagwalis may balita, dili tao. Mugamit lang si Satanas o tao. Oh, yeah. Si Satanas manggod, nagagamit sa medium, Brother Jomar. Mm. Samtang, unlike ang Kristo, kasi Kristo harap-harapan eh. Yes. Siya mismo ang nagpakatao, siya mismo ang nagministeryo, Amen. siya mismo ang giyaga-yagaan, siya mismo ang giluaan, siya mismo ang gibunalan, siya mismo ang gitupurungag tunukon, siya mismo ang nagkadagma, siya mismo ang nipasan sa krus, siya mismo ang gilansang sa krus, ang gidugang namatay. Siya Amen. mismo ang nabanhaw. Yes. So personalmente yun siya nagkiksandurot sa tao. Si Lucifer mo gamit og tao. Mhm. Mo nang ikaw nga naminaw karon, ayaw pagpagamit ni Lucifer. Nga babaga nimo ang magwalis may balita. Mm. Kaya nga naman, unsay nahitabo. Sumala pa sa Daniel 10 verses 12 to 14. Mitindog, may gani, matod pa ni Daniel nga, may gani, kaya nitindog si Michael. Yes. Oh, mitindog sa tubangan. Mm-mm. Oh, basahon ra ko nato mga igala, gwapo kini nga pagkasulti oh. Okay. Nasa 13. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days. Mhm. But lo, Michael, one of the chief princes, came to help me and I remained there with the kings of Persia. Amen. So si Daniel at mahawa na unta siya dito kay, siyempre na mo kalaban niya, pero wow, nagpabilin gihapon si Daniel dito. Kaya nga naman, matod pa ni Daniel, ang hari, ang prinsipe nga si Michael, mitindog para kaniya. Amen. Sa to pa maoy didipinsa kang Daniel. Amen. So mga pinangga kong mga igsoon sa mga nagwalis may balita, bisan kinsa pa na musupak ninyo, hari ba na sa Tiro, presidente ba na sa Tiro, Mhm. presidente ba na sa Babylonia, or departmental director ba na sa Persia, Mhm. kay prinsipe lang gud. Oh, departmental director lang ba na sa Persia, ayaw mo kabalaka kaya nga naman ang Diyos si Michael mo intervene si Michael mga higala. Amen. So this is to show that the war is not It's not ours. Yes. Ang gubat dili ato. Mm. This is God's war. Amen. So siya magkigubat para kanato sa kang Moses kinsa may niabli sa dagat. Ang Dios. Kinsa may nagpaaga sa tubig, ang Dios. Mm. Kinsa may nagpaulan og mana, ang Dios. Sa kang Joshua, kinsa may nagpugong sa tubig pabalik sa taas, ang Dios. Mm. So dito pong ang pagpakig-uban sa Dios sa iyang mga katawhan mga igsuon. Sukat pa kaniadto hangtod kang Joshua, iapil na to karon, hangtod karon ug hangtod sa malabot, mo na giingon ni San Pablo sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Mao. Mao ra gihapon na. Mo nang awit bitaw nagkanayon nga he will do it again. Mm. He will do it again like Moses, Daniel, kinsa pa to. He will do it again. Mo na nga usahay bitaw Brother Jomar, mabalaka ka sa atong mga problema, sa atong mga kalisdanan. Hay pastilan, ang nahitabo kang Moses gibuhat pod sa Dios ngadto kang Joshua. Amen. And I believe sa atong panahon karon, the same thing that the Lord will do to us. Amen. He will do it again. Mao kung atong tuuhan lang yun mga igsoon that Jesus or God is the most powerful warrior mga igsoon. Makahimo kita sa pagbarog, just be still mga igsoon. Kaysa magpakig-away alang kanimo mga kaigsoonan. They sacrifice kung mabalik na mga igsoon sa Exodus 15:3 or nagaingon din niya ito basahon na today the war continues hangtod karon sa atong panahon karon mga kaigsuonan adon or naa pa ni nga mga kagubot mga igsoon nagapadayon but not over territory dili na may tungod sa teritoryo mga kaigsoon physical nga land mga kaigsuonan lamang. The fight is for each family or each individual mga igsoon. Naa sulod sa panimalay mga kaigsuonan ang kagubot or naa sa sulod sa matag usa kanato mga igsoon o matag usa sa katawhan mga kaigsuonan naa sa sulod sa huna-huna kung unsa ang desisyon nga buhaton nato karon dapig ba niini nga party sa Ginoo
o dapig ba sa adversary mga kaigsunan ngadto sa kaaway mga igsoon. There is no neutral ground mga kaigsunan kung unsa atong pilion nga side niining mga panahon na mga igsoon. Wala gyoy mag-ingon sa to nga diri ra ko dila sa ko magsimba kay okay raman akong kinabuhi unya na ko mobalik og simba dili pud ko magpakadaotan ana lang dili ako magsimba basig natay nga ang mga hunahuna mga kaigsunan. No, walay neutral ground mga kaigsunan sa atong pagpangalagad. We are either with God or with enemy. Kung piliyon na to ang Ginoo, wala sa kaaway. Apan makasusubo kung piliyon na to diya sa kaaway nga dili jud na makahimo sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan kung atong makalimtan ang gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Remember, abli pang kalawasan mga kaigsunan, balik ta kanunay stilan sa Ginoo. Now, the strategies of conflict. Adunay mga pamaagi mga igsoon, dinhi pastor na mga pamaagi dinhi atong masabtan mga kaigsunan. Kung giunsa kuha, pagbawi mga igsoon sa katawan sa mga Israelites sa panahon ni Joshua, ang yutang saad mga igsoon. The Lord will fight for you. Humala din sa Exodus 14:14. You need only to be still. Kinahanglan na yun ka magpabilin sa pagbarog mga kaigsunan. God fighting for us mga igsoon. Sa unsa paagi tan-aw na to mga kaigsunan ha mga hitabo kaniadto. He sank the Egyptian army in the Red Sea. Ato nang nakita mga igsoon. Ang Ginoo mismo nagbuhat niya anak dili si Moises mga kaigsuonan. Sa Exodus 14:24-28, he used hail against the Canaanites mga igsoon. Iyang gipaulanan mga kaigsuonan sa katong dagko kay mga nahulog sa mga Kananhon. Kings 1:9-10, he destroyed those who despise Elijah. Katong nagayaga kang Elijah, nahimo nasunog dito silang tanan nga gani walay gibuhat ato si Elijah mga kaigsuonan kundi ang Ginoo gyud mismo ang nagbuhat niadto mga igsoon. He sent bears against those who mocked Elisha. Gikaon sila sa mga oso mga kaigsuonan sa 2 Kings 2. And he achieved peace by blinding the Syrian army. Sa unsang paagi mga igsoon para walay mahitabong gubat dito niadtong dapit sa 2 Kings 6:14-23 na wala sa pananaw gyud sa mga sundalo mga kaigsuonan nga mga Syrianon. He made the Ammonites and the Moabites fight each other. Wala sila kasabot sa ilang mga nauna mga kaigsuonan. Sila mismo nag-away mga igsoon. And walay casualty gikan sa katawhan sa Dios mga igsoon. Ngano kay ang Ginoo ang nakigubat alang kanila mga kaigsuonan sa 2 Chronicle 20:15-17 sa 22-24. And he killed 185,000 Assyrians in one night sa 2 Kings 19:35. That's why, din sa Ellen White, Patriarchs and Prophets, page 392, atong basahon ganili mga igsoon, God had made it their privilege and their duty to enter the land at the time of His appointment. But through their willful neglect, that permission had been withdrawn. Mga kaigsunan, ato ang tanahon mga igsoon ha, kung asa ang mga butang na atong pamalandungan mga kaigsunan. It was not His purpose that they should gain the land by warfare. Dili gyud sa mga pamaagi mga kaigsunan nga kinahanglan makigubat ang katawhan para ilang makuha o mabawi ang maong yutang saad mga igsoon, but by strict obedience to His command. Kung dili mao ang pagbantay gyud mga igsoon sa kasuguan o sa sugo sa Ginoo kanila. Sa laing version there is a Signs of the Times, September 2, 1880. Matod pa diri ni Sister White, God did not design that they should gain the land or promise by warfare, but through submission and unqualified obedience to His commands. Yeah. Both had the enemies and the Israelites. Katong land of Canaan, sawa pa mo sulod dito ang Israelites. Remember ha, iyahan na to daan kang Abraham. Galing lang, kabalo mo doon, ay gutom na itabo, nang hawa sila dito, namalin sila dito sa Egypto. Okay, so nabiyaan nila. Sa diyang nabiyaan lang, namuyo itong ilang mga parinti tingali po to ni Lot. Ang namuyo dito, so nato mga Gibeonites, dito mga Jerichians, dito mga Hisbites, mga Amalekites, dito tanan dito, nagtapok nito puyo dito. Katong mga tawhana tanan mga higala. Daan na to silang gipahibalo nga katong yuta dito ila. Ang mga Israelites mo pasok sila kay ilaha gito nga yuta. Yes. So meaning
Gusto sa Dios nga katong mga tawhan mo sumiter mo padaplin sila kay ang Israelites may mo puyo. Gusto sa Dios nga katong mga tawhana by obedience mapildi niya tong mga tawhana by obedience nga mutahod siyang statement nga muhawas na tong lugar para moplastar ang Israelites. Ang mga Israelites po sa laing bahin dili sa gusto nga magpatay sila Brother Jomar. Yes, tinod. Ang gusto lang sa Dios nga mutuman ng Israelites kay di magyud mahawa ang mga example mga Hivites, mga Gibeonites. Una-una taga Jericho. Di magyud sila muhawa. So, giyan lang sa Dios gubaton ninyo. So gusto sa Dios atong panahon na nga magtanaw sila silang lang armas nga saplong, silang mga kahoy nga ipangtalinis. Ug uban pa to ng mga armas kay di ba sila ready for war. Yeah. Gusto sa Dios nga despite those mo-follow gihapon sila. Amen. Gusto sa Dios nga mutuman gihapon sila kay niadto kong panahon na gusto sa Dios mga igala nga mapaila sa Dios ang iyahang pagkasiya nga matuod nga Dios batok ni adtong mga taga Jericho, mga Hivites, mga Gibeonites, mga Amalekites. Gusto niya mapaila nga kay sanglit sila nagsimba naman sila mga Dios. Gusto niya mapaila nga ako matuod nga Dios mo niya akong mga katawhan, sila ang mumensahe ninyo nga dili mo musimbag Dios. Karon kay katuy ng mga Dios, mga warriors man to. Amen. Naliman ka pa. Sa ato lang mga modernong panahon karon, ang mga Dios sa mga pagano like kato mga savage nga mga pagano like the Vikings. Ang ilang mga Dios pulos mga manggugubat. Ang ilang war gods nila. Mga dagas lang mga war gods. So, the same gihapon nga nahitabo dito sa Kanaan. Ang ilang mga Dios dito mga isog kay tanan. Mga close-minded na sila. So meaning, magdaog dito, Brother Jomar, karon sa puwersa o kinsay maing laki mo gubat. In which, ang katawhan sa Israel were not trained for war. Yeah. Iyang kisugo ang magkigubat, pastilan. Ang gipaabot sa Dios, just follow me. Amen. In a way, you will not be the one doing the fight. I will fight for you. Yeah. Ako magkikaway para nimo. Pero gusto na ako makitaan lang ba nga mutuo mo na ako. Ang mga katawhan po sa kalaban, gusto po nung sa Diyos na mupatuo sila, mo-giveaway sila. Muundang silang simbag Diyos. Yes. Muhawa sila na kay naas na Diyos. Or muundang sila para magka-unite sila. Kay daghan ba po ni undang simbag Diyos na nahimong kauban po sa mga Israelites. Di ba? Makikiusa. Di man sila mabiyasa ilang mga Diyos kay gatuo man sila nga mautoy bantugan nga Diyos. The same ako sa gihimo sa Diyos dito sa Ehipto, ang ilahang mga Diyos dito sa Ehipto, gi-outsmart sa gahom sa Diyos ni Moses. Yes. So, wala may laing way na makaila sila nga ilang Diyos may gahom, pinagi sa gubat. Amen. So, gusto sa Diyos na gubat, pero wala si intention nga pamatyo ni mga tawhana or mupatay ni mga tawhana. Siya ang gusto makigubat. Mabito to sa Jericho, yung toyok na mugkapito. And shout. Oh, do not shout until I say you shout. Yes. Tuyok-tuyok lang yun mo. Una-una sa mga taga-Jericho, saan mo tawhanin? Tuyok-tuyok naman nila. Pagka 7th day, kalit mo nag-shout. Ni kalit og singgit mga igsoon. So karon, you know the story, nag-unay sila nag-away to sa sulod. Yeah. So meaning, maura na gusto sa Dios nga klases pakigubat. Actually, that was a judgment for the people of Jericho. Amen. Judgment of God against the people of Jericho. Kaya nga naman, wala sila mo patuo nga muundang sila simbag Dios. Only Rahab was saved. Rahab ang iyang family may na-saved. Meaning to say, the family of Rahab, nakasabot na sila nga, walay gahom ang ilang mga Diyos. Yes. So meaning, the family of Rahab became part of God's people. Bisan pagdili ka Israelites, God is not particular of a nation. God is not particular of group of people. He's particular of people who are loyal to recognize Him to be the true God. Amen. And then God wants them to be in one organized group. Amen. No matter who they are. Mm-hmm. Kinsa pa na sila. Mahintel man, kahintel ba ito si Rahab. Mahintel mahudiyo man. Gusto sa Diyos nga magkausa ang tanan nga muila sa matuod nga Diyos. And remember, kung mahinumduman na ito, Pastor, ang katong hitabo niini nga mga panahon sa panahon ni Joshua, mga igsoon, for over a 4 centuries, mga igsoon, gihatagan sila sa tsansa sa Ginoo. Nahinumduman ninyo atong pagtuon sa mga milabay nga mga leksyon o nga sila tinuod, nahimo silang naabot sa Egypt,
ang katawan sab nga nabilin sa Kanaan or katong Canaanites karon nga tong gisgutan, mao din ni ang tsansa sa Ginoo sa ilaha nga mag-change sila sa ilang kinabuhi. For 40 years. 400 years. 400 years. Yeah, taas yun kaayo ang tsansa. Pero ilang gipili ang pagpakasala. But adunay mga katawan gyud nga wala gyud ni talikod sa Ginoo, nibalik gyud. Kaya lang nga. Dito sa Kabingawan nalangan sila 40 years. 40 years. Katong 40 years ilang pagkalangan dito, kaya nagyabag-yabag sila, nagbagutmot sila. At the same time po to, dito sa Kanaan, 40 years po to, nga gipasabot sila, nga muundang sila simbag Diyos. Tinuod. Kaya kung di sila muundang, papahawaon sila. Amen. So dili Oh. gyud mahitabo ng pangutana na ang Ginoo mo ni desisyon niya adto. Yes, Sila mismo ni sila ang nipili. Yeah. Sila ang nipili nga Amen. magpabilin sila simbag Diyos. Mm-mm. So meaning karon, kung sundo ninyo ang katawan sa Israel, walay kaswalti silang gubat. Kaya nga naman, ang Diyos ang magkigubat para nila. Pero nga nung doon ay sometimes kaswalti. Tungod kay magkigubat sila, nga wala ang Diyos. Yes, inood na. Mabit itong doon na kada mga high priest the theorem of Tumim. Kaya mananghit sa dito kay kung ang red may musiga, ayaw mo gubat kay saan na pag na stop no? Red. Kung red ang musiga, ayaw mo atos gubat kaya di ko mapakiguban ninyo. Pero kung blue, katong Tumim, ha? Tumim of theorem, kung Tumim musiga, okay, go, kaya makiguban ang Diyos. Pero kung gusto mo makigubat, kaya bisag no, na mapildi. Pero makigubat mo nga ang Diyos may mo makiguban ka ninyo, wala mo daog. Kaya nga naman, ang Diyos mismo may makigubat. Sa ito pa, judgmento sa Ginoo, batok sa mga katawhan, nga nagsimbag Diyos in the presence of His people. Yes. Nga wala magsimbag Diyos. Kung mahinumduman na to, tanaw na to gamay din pa sa Exodus 17:19 kato sa Meribah o sa Masa. So he called the name of the place Masa and Meribah because of the contention of the children of Israel and because they tempted the Lord saying, "Is the Lord among us or not?" Gi-question nila mga kaigsunan, ang Ginoo kung nagauban ba kanila or wala. And human niya nga mga pagmangitaw mga igsoon. Remember, nga gitugyan sila sa Ginoo sa katong usa ka grupo sa or tribe. Amalekites man siguro daw ang mo'y nisulong sa ilang mga kaigsunan. So, atong makita mga kaigsunan nga sa panahon nga mupili ta sa pagmurmur o against God o sa atong mga desisyon sa kinabuhi nga layo gyud sa prinsipyo sa Ginoo mga igsoon, kita mismo nagapili sa atong kaugalingon nga dili ang Ginoo mo ay makigubat alang kanato mga kaigsoon. Exodus 17:9, and Moses said to Joshua, "Choose us some men and go out fight with Amalek." Sa Amalekites lagi. "Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God, mga igsoon, in my hand." Meaning, kung makita niyo mga igsunan, katong kumudown ang ihang kamot or ang katong rod, dagang kamatay mahitabo or casualty sa mga Israelites. But kung saka na po ang bukto ni Moses mga igsoon, pinaagi sa katong rod mga igsoon, walay kamatay sila ang mudaog mga igsoon. Meaning, ang Ginoo maoy maggauna sa tanang mga panggubatan mga kaigsunan. Spiritually battle labi na sa ato ang panahon karon. So, ang punto gyud mga higala, wala gyud untay gubat nga dunay kamatay nga mahitabo. Wala gyud ako naa man galing kamatay ngadto sa mga tao nga wala mo undang og simbag Dios. Okay? By taking an active part in the battle or the physical for them, spiritually for us. Sa ila kaniadto physical battle, but karon sa to spiritually mga igsoon, we develop an unconditional trust in God's help mga igsoon. Kinahanglan gyud nato ang Ginoo o ang iyang panabang sa atong mga panahon karon mga kaigsuonan, spiritually, mentally sa tanang bahin sa atong kinabuhi mga igsoon. In other words, sa atong panahon karon ba Jomar, doon natin spiritual battle po dato. Doon natin spiritual struggle. Gani, nagingon si Kristo mula hutay antos katapusan maluwas. Sa to pa, mayon gani kag endurance, sa to pa it is a struggle pero it doesn't mean nga ang atong pag-struggle nga kita mismo ang maningkamot. Tinod. Yeah, ang ato alang is choice. Yeah. Because we are given the choice. So ang ato let us exercise the freedom of choice. So when we choose God, so He will fight for us. Amen. Siya magkig-away para nato mga kaigsunan. That's why si Ellen White, yeah, Conflict and Courage sa April 21 mga igsoon. Battles are to be fought every day mga igsoonan. Matag adlaw mga igsoon adunay gubat gyud ato bangon. A great warfare is going on over every soul sa matag. dali lang ni Jomar potno kami. Okay. Kanang imuhang pagkig-away kada adlaw.
Wala ka nakig-away para sa imong kaugalingon actually. Mhm. Kung ang Dios nakig-away para nimo, ang imong pagpakig-away pod para pod sa pagbarog nimo Yeah, sa Ginoo. kiliran sa Dios. Amen. So ito pa, ang imong pakig-away dili kay aban mo agi, duwaan ko, gikuan ko, gitamay ko. I will fight for my right. No. Yeah. We will fight for the Lord. Amen. Makig-away ta para sa Dios. Amen. Muna gitawag na to og battles are to be fought every day. Okay? A great warfare is going on every soul sa matag kalag mga kaigsunan between the prince of darkness and the prince of life. As God's agents, you are to yield yourself to him that he may plan and direct and fight the battle for you with your cooperation. The prince of life is at the head of his work. He is to be with you in your daily battle in self, mga igsoon, that you may be true to principle, that passion, when warring for the mastery, may be subdued by the grace of Christ, that you come off more than conqueror through him that hath loved us. So ang ato ang mastery, atong pagbansay sa gubat, Mm-mm. yan ang lamyon sa grasya sa Dios. Yes. So So, ito pa ba tayo ato? wala di tayo ato. Oh, Iya tanan sa grasya. itugyan ato tanan sa Dios mga Amen. igsoon. Amen. Ang ato ang abilidad, Mm. nabitaw to kanang magtinigbasay ta kining agta. Nauna gyud tinigbasay ta, di man na madala. We need the grace of God Amen. aron ta makahimo sa pagpakig-away. Mm. Kaya nga atong pagpakig-away dili para sa dili pinagi sa unod, o dili pinagi sa dugo, o dili espirituhanon nga pagpakig-away. Amen. O ang atong pagpakig-away mga higala, makadaog ta pinagi kang Jesus Christ. Amen. So nining taknawa natay oras sa bow our heads for prayer. Dalaygon og balaan mo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Salamat kay Ginoo sa mensahe sa pagpanundo mo kanamo nga ang kinabuhi ni Joshua ug siyang mga katawhan kauban kanimo among nasabtan nga sila nagmatinumanon mosunod ni sunod sa imong bagmando ug sila nahimong nagbadaugon. Kami usab mutuong ikaw makig-away para kanamo. Ang amo lang yung buhaton, musulod kami kanimo. Ug kung sa imong isugo ug kung sa imong mando, mutuman kami kanimo o Dios. Kaya ang among pagpakig-away dili among pakig-away, amo pong isipon nga imo ha kining pakig-away. Ang gibuhat nimo kang Moses, mga milagro aron ikaw ang nakig-away para kanila, gibuhat usab nimo kang Joshua, ikaw ang nagtindog ug napakig-away kanila. The same sa among kapanahonan karon ug hangtod sa malabot, ikaw gihapon ang makig-away para kanamo. Ang among buhaton mo cooperate kami kanimo aron kami magbadaugon ang among pagkamatinumanon ug ang among pagkamatinugyanon kanimo. Maoy among buhaton kada adlaw ug ang imong grasya magakaigo kanamo. Ang imong balaang espiritu magadasig kanamo. Salamat Ginoo pagpasaylo mo sa among mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa among mga pagampo. Kining tanan na mo gitugyan kanimo gilauman ng madawat. Pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta nini nga buhat. Ikaw na imong apil nini nga buhat mga kaigsoon pinaagi sa imong pagtan-aw, sa pag-share usab nini nga programa mga kaigsunan ug kamo makahimo sa pagpadayon sa pag-support nini nga buhat mga igsoon sa kanginan. Pinagi sa inyong pagpadala sa inyong financial support sa ato ang GCash number nga mo ang 095179492111. Ang Ginoo magapanalangin kanimo.